Okay, good day. In this video, we will try to show you how to update the jailbreak files of your Nintendo Switch without using a computer. So, ang video nito ay specially formulated and created para sa aming mga customers, sa amin nagpa-service sa PFM service or sa mga units na sa amin nanggaling. We hope sa video na ito ay magkaroon ng extra option ang aming mga customers sa isa pang paraan ng pag-update ng kanilang Nintendo Switch files. Okay, so ang requirements, syempre una dapat nasa jailbreak mode tayo. So dito sa aking Switch, in my Switch, I am currently in 17.01 and we will update to the latest 18 and also to the latest atmosphere na alpha. Okay, so first kailangan natin ng internet, so connect natin sa internet yung Switch. Next, another requirement is kailangan merong mga homebrew na kagaya nito, all-in-one Switch updater, and then also yung dapat meron ding payload na Tegra Explorer. So usually kapag sa amin galing ang Switch, meron yan pareho. Okay? So if you use our files or yung Switch ay galing sa amin, Primazing PH, yung mga application na yon, they are available and already installed. Okay, so since we are connected already sa ating internet, we are going to launch a game and open HB menu in app mode and not in applet mode. So pakita ko lang, kapag inopen natin ang HB menu gamit yung album, if we open HB menu using the album, we are in applet mode. So we don't want that. Kailangan natin magpunta sa app mode. So highlight natin yung game, press natin yung A, and then as soon as i-press A ko dito sa user selection, as soon as mag-start yung game, pipress ko yung R1 or R para mag-launch yung HB menu. So HB menu will open up in app mode. So if you can see here, applet mode is not present. So we are in app mode. Next, we are going to download custom links from using all-in-one updater. So let's open all-in-one updater, and then so this guide kasi ito yung link for that for this specific guide. Pero in the future you will have to use different link. Okay, so di po natin dito sa custom downloads, then add custom link. Okay, so open natin yan. Lagyan natin ang title. Let's put a title. Let's put config. Submit. Next, tatype na natin yung URL. https colon then // archive.org /download /config _ 2024 04 / then balik tayo dito, config.zip. By the way, kung meron kayong computer, you won't have to do this kasi mas madali talaga ang gamit ng computer. Okay? So, double check natin yung URL kung tama bago natin i-proceed. Submit. Then, magpa-flash bigla ang all-in-one updater. Then, lalabas na yung bagong link natin. So, tatry natin kung mada-download niya. Start na natin yung download. Yan. So, na-download na niya. Then, tatanungin niya, do you want to overwrite existing ini config? No. No lang natin. Then, extract niya. Done. Okay. After that, exit natin si all-in-one updater. Then, open natin siya ulit. In app mode.
Next. So, pakita ko lang mabilis ulit ha. Tayo ay nasa atmosphere. We are in atmosphere 1.6.2. So, ito yung stable na current stable na support 17.01 only na jailbreak mode. Okay? So, ang aim natin is to update the files and firmware without using a computer. So, open natin ulit si all-in-one switch updater. Then, balik tayo dito sa custom downloads. So, kung makikita natin dito sa baba, dito sa site na to, nagkaroon na ng mga bagong links. So, meron ditong dalawang link. So, try na lang kung alin ang mabilis sa inyong internet. Usually, archive.org or Mega ang available. Okay? So, pero in the future, we will make a server para talaga mas mabilis yung downloads. Okay? Pero for now, we will use archive. So, open natin yan. Okay. Then, kino-confirm lang niya if you want to download, then continue. The download is around 500 MB. So, depending on your internet, kung gaano siya kabilis matapos. So, I'm currently downloading at 1.1 MB. So, medyo mabilis. Depende sa internet mo din and sa Wi-Fi signal. Okay? So, ang ETA niya is around 7 minutes to 10 minutes. So, hintayin natin siya matapos. Okay? So, let's wait for it to finish the download. So, may progress bar naman siya. Make sure pala na your switch is may charge or better, nakasaksak siya sa charger para hindi ma-interrupt yung download habang dina-download siya. Hindi mag-off mag-isa yung switch. Okay, we are now 98%. So yun nga no, before tayo mag-start i-download no, nakalimutan kong banggitin kanina, at least sana mga 1 or 2 gig ang free space ng switch before natin start to. Okay? So ayan, so natapos na yung download, then tatanungin tayo, do you want to delete existing ini-config files? Press lang natin no. Then, it will start to extract. So, ito medyo mabilis siya. So, parang dalawang phase yung ating update method. Una, yung sa switch jailbreak mode. And then, the second part is in Hecate. Okay? So, access natin yung Hecate after. Hindi po natin kailangan ng computer. So, yun po yung tinatry natin gawin dito. Okay, so it's finished, then lalabas ito. So, ang kailangan natin pindutin dito is no. So, by the way, before natin i-proceed yung sa phase 2, I have to mention na this will also disable yung mga themes. Kung may themes kayo or cheats kayo, lahat yan ay mawawala. Kung meron kayong mga translation patches, layered FS, ROM-FS mods, lahat po yan ay madi-disable. When I say disable, hindi po siya madi-delete, malilipat lang sa ibang folder. Okay? So, we will press no dito. Press natin yung no. Then, magre-restart ng switch. Paglabas ng Hecate logo, press natin yung volume down para ma-access natin yung Hecate menu. Okay? Then, press natin yung close. Punta tayo sa payloads. Then, make sure na meron tayong prod keys. So, open natin yung Lockpick RCM. Kunin natin yung prod keys muna. Then, balik tayo sa Hecate. Then, balik tayo sa payloads. Open natin ngayon yung Tegra Explorer. Okay. So, by the way, ang buttons po na ginagamit dito is yung volume up and down. Then, accept is yung power button. So, volume down is yung down. Volume up is yung up. Okay. So, browse SD. Punta tayo dito sa browse SD. Yan. And then, verify natin kung nandun na yung folder na ang pangalan ay new. So, yun po yung importante. Okay. Next, punta tayo sa scripts. Yan. Then, hanapin natin yung Primazing PH update
After that, press natin yung power. Then, scroll down natin. Then, press power to launch the script. Yan. So, yan. Meron yan ditong konting information. Then, press volume down natin. Tapos, let's press power button to start the update. Yan. So, ito ay magra-run for a few minutes. Sasabihin naman niya kapag completed na siya. Ang ginagawa niya ngayon is it's moving the old files, current files natin, nililipat niya yan sa isang folder. And then, ikakopy niya ang new files sa root of the SD card. Okay? So, at least sana 2 gig to, mali yung 1 gig to 2 gig, no? At least 3 gig po sana ang free space natin. And ngayon naman, nagdi-delete tayo. After nung delete, then copying new files na. Okay, so sasabihin niya ganyan, done, finish. Next step natin, isundan natin yan. Press any button to exit. Then, press natin, punta tayo sa folder back. Then, exit Explorer. Then, hanapin natin yung power off. Okay, power off natin. So, ang gagawin natin ngayon, hintay tayo ng few seconds para mag-refresh ang mod chip. Then, pe-press natin ang power on para lumabas si Hecate menu. Okay, huhulihin natin yung Hecate menu, press natin yung volume down as soon as lumabas yung Hecate logo. On na natin siya. Then volume down. Okay? So, if you're paying attention, kung makikita natin dito is yung Hecate version natin is 6.11 na. Hindi na siya yung 6.01. Then, set natin yung configuration natin. Auto boot. Siyempre, gusto natin naka-auto boot sa jailbreak mode. Then, balik tayo sa home. Okay? Para ang makita nating screen lagi ay ito. So, punta tayo dito ngayon sa ating jailbreak mode. Access natin siya. Siyempre, ang ating jailbreak mode firmware is still 17.01 kasi hindi pa natin siya ina-update. Pero, ang atmosphere natin will now support 18.00. So, gagawin natin ngayon yan. A-update natin yung we will update the jailbreak mode gamit ang daybreak. So, papakita ko yan. Okay. Open natin. Punta tayo ng settings. Then, punta tayo ng system. So, ngayon, ang ating atmosphere is now AMS 1.7.0. So, updated na siya and it now supports 18. So, update na natin yung ating firmware. Punta tayo sa album. Hanapin natin yung daybreak. Then, press natin yung install. Okay. So, usually, yung files dito, yung files kung manual method yan, nandito yan lalabas. Okay. Pero this time, nandito yan sa new. Open natin yung new. Then, hanapin natin yung latest firmware na folder. Okay. Press natin yung A dito. Then, press natin continue, then preserve settings, install FAT32 and exFAT option, and continue. If mali yung button na napindot nyo, hindi preserve, ang mangyayari is i-initialize niya yung switch nyo, so mawawala yung old data nyo. So ingat sa pagpindot, ingat using daybreak. Then, installing na siya. After that, it should ask you kung shutdown or reboot. So, ang gagawin natin is always shutdown. Okay, press natin shutdown. Again, same procedure. Pindutin natin yung power button.
after a few seconds para mag-refresh yung mod chip natin. So this time, wala na tayong pipinduting iba. Hintayin na lang natin mag-load yung ating jailbreak mode. And makikita natin na we are now in the latest firmware, which is 18. Although itong Atmosphere version natin na nakalagay is still the alpha release, hindi pa siya yung official stable release. So you will have to do this again kapag meron na tayong stable release. So hanggat maaari, stable release. So you can stop right here kasi na-update na natin yung jailbreak files and yung jailbreak mode. Yung legit mode mo naman, kung i-update mo siya, pwede naman nating ituloy yung video. So sundan mo lang yung mga next steps and make sure na you follow the instructions carefully para ma-prevent natin yung errors and ban sa inyong switch. Okay? So turn off natin yung switch. Then power option and turn off. Then open natin yung Hecate. Open natin ulit yung switch. Open natin yung Hecate menu. Okay? So explain ko lang ng mabilis. Dito sa option na to, ito yung legit mode natin, no? So kung ikaw ay naka RP2040 based na mod chip o yung mga Picofly mod chip, usually network update dito natin ginagawa. Legit mode o kaya dito. Update, connect natin sa Wi-Fi, then update natin via internet. So okay lang yun kay Picofly. Although kasi yung merong kasi mga old na mod chip na tinatawag natin, yung GDF based mod chip, ito yung mga 2022 na mod chip, 2021 mod chip. Kung nagpag mod chip kayo before that date, before March of last year, kayo nagpa mod chip, most likely you have a GDF HW Fly mod chip. So ang ginagawa natin doon, kailangan pupunta muna tayo dito sa legit mode natin, then may make sure natin na naka-off yung Wi-Fi. Disable natin yung Wi-Fi kasi hindi natin dapat kinoconnect sa Wi-Fi yung isang option na, yung isang mode na pupuntahan natin, yung experts only. Okay, so pupunta ako dito para ma-access lang, ma-sure ko lang na naka-disable yung Wi-Fi ko. Pero for safety, I will disable and turn on airplane mode para mas mabilis. So yan, may airplane icon, meaning ako ay naka-airplane mode. So turn off natin ulit yung switch. Balik tayo sa Hecate. Give it a few seconds, then on natin siya ulit. Hecate menu, and then access natin yung itong third option, itong JV mode Cisnad experts only. Yan. Okay, open natin. So, kung makikita ninyo, tayo ay nasa Cisnad or legit mode OFW, pero merong homebrew. Okay, so naka-disable ang Wi-Fi natin. So make sure talaga na hindi kayo magko-connect sa mode na ito. Okay, so open natin yung album and then access natin yung daybreak. Then we are going to do the same. Muna tayo sa, hanapin natin yung firmware na updated, new, latest firmware. Then update natin siya. So kagaya kanina do sa jailbreak mode, ganun din naman ang procedure niya. Then shutdown. After a few seconds, on na natin siya ulit. And it should load Hecate and our jailbreak mode automatically na na-update na natin both jailbreak mode and legit mode. Okay? So this concludes the video. If may mga questions, feel free to message us and ask. Okay? So nothing beats manual update. Ito ay isang option lang kung walang computer access. Okay? May Wi-Fi lang. Pwedeng phone hotspot. Kailangan, importante, mabilis ang internet, stable ang internet, and may charge ang switch. Okay? Alright. Thank you.